So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, sabi ko na nga ba sa inyo mga minamahal Diba kanina sa recent video ko, sabi ko, hindi talaga malabo na may mga kongresista na titira dito kay Bato de la Rosa. Patungkol nga po sa ginagawa niya sa Memorandum of Agreement ng Tingog Party List dito po sa PhilHealth at dito po sa Development Banks of the Philippines. So, kabilang na nga po mga minamahal sa sumargo talagang tinisa itong si Bato de la Rosa ay itong si Asidre. So, sabi dito sa article na to, anong motibo? Tingog Party List slams Bato de la Rosa misguided criticism on healthcare partnership. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, bakit in the first place, kailangan ni Bato de la Rosa tirahin ang Tingog Party List na ang layunin lamang nito ay gusto lamang pong tumulong sa ating healthcare communities na gustong mag-expand, na gustong ma-renovate yung hospital nila, gusto ng development. So, yung magandang ginagawa, tinitira ni Bato de la Rosa, so nakakapanggalit nga naman talaga yun. Kahit nga ako nanggigigil ako kanina nung ginagawa ko yung content na yun So ngayon, ito, basahin natin. Sabi dito, House Assistant Majority Leader Jude Asidre criticized Senator Ronald De La Rosa misguided criticism regarding the Tingog Party List effort to assist local government units, LGUs, enhance their local health service. Kasi ganito kasi yung yung concept ng mga DDS Once na narinig nila yung Tingog, kaakibat nun pangalan ni House Speaker Martin Romualdez. Pag narinig nila yung House Speaker, galit sila kasi kaaway ni Vice President. So dinadamay nila yung specific na ahensya ng gobyerno na nais lamang tumulong dahil nandoon yung pangalan ni House Speaker Martin Romualdez. Una nilang iniisip transparency and accountability na meron daw kesyong cut ang Tingog doon sa agreement, sa Memorandum of Agreement ng PhilHealth at ng DBP, which is not. Wala pong cut yun mga minamahal. Dahil paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, yung agreement na yun ay between the DBP, Development Banks of the Philippines, at sa mga municipal levels, mga hospitals, provincial, na nais lamang pong mag-avail ng loan. And after nilang mag-loan, leave it behind. Kumbaga yun yung gagawin ng ng Tingog. Naka-loan na kayo, bahala na kayo, yung DOH na, yung bahalang mag-manifest dyan, pati yung DILG. Diba? So, paano nagkaroon ng cut ang Tingog doon? Sila na ngayong nais tumulong. Sila pa yung napasama. Alright. Continue tayo. Asidre stress that the Memorandum of Agreement between Tingog, the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth, and the Development Banks of the Philippines, DBP, was intended to support LGUs in establishing local hospitals and acquiring hospital equipment. Kasi, uulitin ko sa inyo mga minamahal, merong pagkakataon na may mga hospital po na kahit suwero, kailangan nyo pa pong bilhin. May mga hospital na sobrang siksik, ang daming patient, so kailangan ng development. 'Di ba? Kailangan ng expansion. May mga hospital din naman na kulang-kulang sa gamit, sobrang init. Tapos tumutulo yung bubong, so kailangan nila ng renovation. So, doon po papasok yung Tingog kasi mga minamahal, it is an agreement. Agreement po yan between the provincial, between the local, municipal hospitals na mga maliliit na kailangan ng expansion. So, ang kailangan dyan pera. Kaya nga po yung Tingog, sila na po yung bahala na i-meet yung requirement kasi sila yung gagawa ng feasibility studies, sila yung gagawa ng hospital plans, sila yung gagawa ng document para ma-approve agad ang kanilang loan. Kasi maximum of 2 years
mga minamahal, bago maaprobahan ang loan. So, tutulong ang tingog doon. Alright, continue tayo. He said, De La Rosa privileged speech questioning the inclusion of tingog party list in the MOA. It is not only misinformed but also troubling in the light of the history and motives. While we respect his right to speak, we find it necessary to critically address his allegation and provide clarity on the matter. Kasi si Bato de la Rosa, nag-iiwan po ng parang kailangan ng accountability. Kailangan ng transparency dyan. Parang ganun yung gusto niyang i-insist na merong corruption, merong cut, yung tingog dito sa PhilHealth at sa DBP. Ganun po yung gusto niyang itatak. Kaya siya nag-iwan ng ganung remarks. Nagigets niyo ako? Mga minamahal, I try my best na ipaliwanag tong issue na to. Alright, listen. So muna dito. The Solon stress that under the MOA, Memorandum of Agreement, Tingog will assist LGUs in accessing financial mechanism provided by DBP and ensure their participation in the program. He added that the Tingog will also provide fiscal trainings, capacity buildings, and other initiative enable LGUs to access DBP's credit facilities. Kaya nga uulitin ko sa inyo mga minamahal, maximum of 2 years bago maka-loan itong mga hospital na gustong mag-avail. 'Di ba? Kasi madami, hindi po ito yung parang tao ka lang na nag-loan ka 2 months approve agad. Hindi po, kasi ang gagawin dito, infrastructure. 'Di ba? Renovation, development. Yun po yung gagawin dito. Nagigets nyo ko? So, hindi po ito yung budget lang na ganito lang kalaki. Hindi po. Malaking pondo ang kailangan dito. So, kaya nga sabi ko, nandyan yung tingog. Kasi sila yung tutulong eh. Sila yung gagawa ng mga studies para nang sa gayon, mapapabilis ang pag-approve ng kanilang loan. Alright. Sabi dito, these are well within our mandate as a legislative representative to marginalized communities. Exactly. Kasi madaming mga communities, especially yung mga small towns area, mga minamahal, kahit nga din ako, napapansin ko din yan dito sa amin, na kulang yung healthcare units, healthcare communities. Kasi kulang yung pondo, kulang yung budget. 'Di ba? Kahit nga yung iba minsan yung gamot binibili pa sa labas, 'di ba? So I don't really get the point. Bakit kailangan tirahin ni Bato ang tingog? Alright. Importantly, Tingog Party List will not handle the funds. Yan nga yung sinasabi ko. Hindi naman sila yung mag-handle ng funds dahil they will leave it behind sa DOH at DILG. 'Di ba? They will not handle the funds, manage the projects, or encroach upon the function of the Department of Health or the Department of Interior Local Government, DILG. These agencies remain central to the national healthcare programs. As Isidre said, De La Rosa is deeply ironic given the allegation against him and the ongoing controversy surrounding his alleged role on the issues far graver than the health program like extrajudicial killings under the Duterte administration. Binalikan ka ni Isidre, no? Kasi madami mas dapat pagtuunan sana ng pansin itong si Bato de la Rosa as a senator of the Philippines. Madaming problema ang ating bayan and yet mas inuna mo pang mag-criticize sa mga ahensya ng gobyerno na gustong tumulong. Ngayon, binalikan ka. Yung issue mo dito sa AJK, yung issue mo dito sa ICC, masakit ba? Ha? Kumbaga, inislap ka talaga eh. Sinampal ka ng katotohanan eh. Na ang galing mong gumawa ng kontrobersya, ikaw nasasangkot ka din sa controversial, which is yung
human rights violation ninyo ni former President Duterte. Kaloka, asikasuhin mo yung issue mo bago ka pumutak or bago ka kumuda. Sabi dito, the senator's newfound concern for legality, ethics, and transparency in governance rings hollows. If he is sincere in his calls for accountability, perhaps he should first address the lingering question about his own involvement in human rights violation before casting baseless accusation against Tingog effort to improve healthcare access. See? Binalikan ka. Iba din yung tirada ni kasi kung gusto mo lang din naman ng seeking public accountability and transparency, be accountable sa ginawa ninyong killings. Doon nga po sa war on drugs, sa AJK ninyo. Kasi gusto mo ng accountability. Gusto mo ng transparency, ba't di ka uma-attend sa mga hearing? Diba? Gets nyo ko? It is worth asking why Senator De La Rosa is so fixated on attacking this program. Totoo. Diba, mga minamahal, worth to ask, bakit mo tinitira yung ahensyang yan? Diba, bakit puro tae? Yung sinasabi ng bibig mo patungkol sa ahensya na yan, it is because kay House Speaker Martin Romualdez, galit ka sa kanya? Yun ba yun? Which is designated to uplift underserved communities. Could this be an attempt into, nasaan na tayo? Nawawala na tayo. Could be an attempt to deflect attention from the House investigation into extrajudicial killings during his time as police chief. Uy, pwede. Diversionary tactics ang ginagawa ni Bato de la Rosa. Just like yung ginawa ni Vice President Sara Duterte. Instead, answering the question where the confidential funds goes through, diba? Acknowledgement receipt issue, confidential intelligence gather information ba, yung mga laptops, tablets, where the funds get, 'di ba? Kung saan napunta yung pondo, 'di ba? Ano yung ginawa ni Sara Duterte? Papapatay ako ni House Speaker Martin Romualdez. 'Di ba napapansin niyo yung manifesto? May panggagago. Diversionary tactics. Iniiwasan nila mapag-usapan yung issue nila so that gumagawa sila ng another issue. Amoy na namin yung tugtugan ninyo. Tinugtog na nga ni Sarah, tutugtugin mo pa. Alright. Continue tayo. His sudden concern for governance and ethics appears more like smokescreen to distract from his own accountability issues than a genuine critique of the MOA. Oo nga naman, mga minamahal. Distraction, tawag dito, bukod sa distraction, kumbaga, lihis issue. So, madaling sabi, yung ginagawa ni Bato de la Rosa. Kasi parang ayaw niya pag-usapan yung issue niya. Mas gusto niya pag-usapan yung issue ng iba. Gumawa siya ng issue. Kaya humanap siya ng issue. The Solon also called on the public to see through the distraction and focus on what truly matters, ensuring the healthcare reaches every Filipino. Regarding of political noise, public service should always prioritize the welfare of the people, not personal and political agendas. Kaya saludo sa Tingog Party List, even na tinitira kayo ng mga putang inang mga taong yan, nagtatrabaho kayo ng maayos. Continue serving to the Filipino people hanggang sa matapos yung inyong mga termino. So, saludo. Talagang ibibigay ko ng napakataas na respeto yung Tingog Party List dahil despite na tinitira kayo ng mga asong to, patuloy lamang kayo naglilingkod sa mamamayang Pilipino. So, again, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo. Pengi lang po ako ng konting likes, shares, 'di ba?
para po sa ating video na to. Ako po ay magpapaalam na maraming salamat sa inyong lahat. Ingat at magandang araw, mga minamahal.